So, ang tanong ko tay, paano at sino ang mag-aalaga kay Ate Lisa pag inuwi mo? Kasi yung goal natin is para mapagaling. Diba? Papakain kaya ng tamang oras, breakfast, lunch. Pasensya ka na tayo sa tanong ko, ha? Okay. No, huwag mong mamasamayin. Alam ko kahit anong hirap sa buhay nating mga Pilipino, mairaraos at mairaraos natin yan. Meron at meron tayo. Kahit anong hirap nga naman, nakakaraos yung 3 times a day. Pero syempre, iba yung sitwasyon natin ni Ate Lisa. Kung may mga suggestion kayo, may mga opinion kayo, lagi ko po sinasabi, kaisa ko po kayo para makatulong tayong lahat. Kaya kung may idea po kayo, comment nyo dyan sa baba para maging maganda yung mga desisyon namin. Samahan niyo po kami mga kababayan. Sir, Okay, kumusta yung tulog ninyo? okay naman sir. Okay naman. Kumusta naman ang behavior, galaw ni Ate Lisa sa magdamag? Ayos naman sir, okay naman. Okay naman. May naramdaman ka na bang pagbabago sa kilos ni Ate Lisa mula nung napainom natin siya ng gamot? Para sir, meron. Masarap yung tulog. Masarap yung tulog niya. Sir. Tapos nakakakain ng maayos. Opo sir. Alam, okay. Huwag kang taka sa mga pagbabago ng behavior niya dahil yun yung mga effect ng pinapainom nating gamot. Opo sir. Okay. Kasi ang pasyente natin, pag nakakatulog yan ng maayos, napapakain natin ng maayos, at hindi napapagod, andyan lang sa bahay, naalagaan natin, Opo sir. doon magsisimula ang pag-recover niya. Yung mga bagay-bagay na nararamdaman niya nung gutom siya, nung pagod siya, yun yung nagkukos kung bakit hyper siya. Kaya pansinin mo, nung nandun siya sa inyo, hindi napakain ng maayos kasi nga, gala ng gala. Okay. Hindi siya nakakapagpahinga, hindi nakakatulog ng maayos kasi nga marami siyang nararamdaman. Nandiyan yung nagugutuman. Nandiyan yung marami siyang naririnig na hindi natin naririnig. At sabi pa ng doktor, may mga gumugulo sa isip niya which is wala naman. Yun yung explain ng doktor kahapon. Kaya kung mapapansin mo ngayon, tahimik siya, ngiti-ngiti lang, hindi gumagala. Okay. Yun yung mga, doon na magsisimula yung pag-recover niya. Okay? Okay. So ngayon tay, ang tanong ko kasi ngayon tay, sabi ng doktor, napaka-importante na mabantayan. Yun nga lang, nangihinayang din ako kasi nga, hindi na-admit. Kasi kung na-admit yan, mas mabilis siguro. Pero yun nga, may batas nga sila. Meron daw sinusunod na human right. Kasi iba yung pag-aalaga doon na minsan kasi sabi ng doktor, hindi naman ganoon kalala. May mga category ng ina-admit tsaka hindi. So sabi ng doktor, gagaling naman daw dito sa bahay basta mapainom at mapakain sa tamang oras. Okay. Diba? Opo sir. Ganyan din yung mga nauna naming sa bahay namin, sa shelter namin, inalagaan, pinainom, awa ng Diyos gumaling. Naintindihan mo ko tayo? Nakuha mo ko? Opo sir. Salamat sa Panginoon. Ang tanong ko tayo, pag doon sa bahay ninyo, mapapakain kaya ng tamang oras, breakfast, lunch? Pasensya ka na tayo sa tanong ko, ha? Okay. No, huwag mong mamasamayin. Alam ko kahit anong hirap sa buhay nating mga Pilipino, mairaraos at mairaraos natin yan. Meron at meron tayo. Kahit anong hirap nga naman, nakakaraos yung 3 times a day. Pero syempre, iba yung sitwasyon natin ni Ate Lisa. Kasi nga, talagang maayos dapat para gumaling. Kasi ang goal natin is para mapagaling. Diba? Kasi, tingnan mo yung hirap ng ginawa natin kahapon. Maghapon hanggang alas 2 madaling araw, walang tulugan.
So masasayang kung hindi natin masusunod yung payo ng doktor. Ang tanong ko tay, paano at sino ang mag-aalaga kay Ate Lisa pag inuwi mo? Kasi yung kanyang nanay, mga kapatid niya doon, mga senior na. Sa palagay mo? Hindi ko tiyak, sir. Ha? Yan lang hindi ko tiyak. Tas ako naman, lagi sa bukid, nakihupa. Para may pambuhay lang sa mga anak ko. So hindi mo tiyak. Hindi ka sure na may mag-aalaga at may magpapakain sa tamang oras? Yung mga nanay naman niya, hindi ko alam kung mapapakain nila, sir. Para sa akin, sa biyanan mo, kita naman natin mahihina na sila. Kita mo naman nung nakita ko sila, iwanan na lang niya yung nanay niya. Kumbaga, mahihina na sila eh. Opo, sir. Kaya alam mo, total, ikaw naman ang asawa, kasal kayo, may mga anak kayo. Ikaw, tay, ang magde-decide para sa asawa mo. Paano natin siya mapagaling. Ito tay, may mga opinion din si Daddy Frankie, may mga opinion din kami, pero bilang respeto sa'yo, kaya inaalam namin yung nasa isip, yung plano mo. Pag nakuha namin yung mga instinct, mga plan mo, magbibigay din kami ng mga option. Gaya ng aking sinabi tayo, ayaw ko kayong pangunahan, ayaw ko kayong diktahan, nire-respeto ko yung mga desisyon nyo. Ako po, gumagawa lang ng paraan para matulungan kayo. Kaya kinukuha ko yung decide mo, yung side mo. Wala ka bang ibang naisip na paraan doon sa inyo? Kasi mga kababayan, mga anak din ni Ate Lisa, maliliit pa. Kaya ito ang pinag-uusapan namin. Okay lang tuloy. Ang pinag-uusapan namin kung paano natin maalagaan, mapainom in the right time si Ate Lisa, mapainom ng gamot. Wala bang ibang naisip na paraan? Kapatid naman siya malalayo. Nasa Novicia naman. Kapatid ni? Lisa. Pero nakabukod na ngayon siya. Nasa kandon. Tsaka hindi mo na mapipwersa yung mga yun kasi may asawa si Lisa, which is ikaw yun. Unless may mag-volunteer, no? Ay, meron akong mga kababayan, mga kabarangay, correct me po if I'm wrong. Comment nyo dyan kung mali ako o kung tama ako. Or kung may mga suggestion kayo, may mga opinion kayo, lagi ko po sinasabi, kaisa ko po kayo para makatulong tayong lahat. Kaya kung may idea po kayo, comment nyo dyan sa baba para maging maganda yung mga desisyon namin. Samahan nyo po kami, mga kababayan. Tay, meron akong naisip. Kasi maging ako man, ayaw kong masayang yung mga gamot kasi mamahal ang gamot, pagod natin, at ang higit sa lahat, ang gusto ko ay gumaling talaga si Ate Lisa. Isa pang pagkakataon kung ipagkakatiwala at kung gusto mo, ano kaya, what if, ikaw ang uuwi, iwanan mo si Ate Lisa dito para mabantayan namin. Pwede naman siya. Tay, hindi namin kayo pinipilit ha. Yan ay suggestion ko lang. Sir. Pero tay, sana i-promise mo, balik-balikan mo si Lisa dito. Pag hindi ka busy, pasyal-pasyalan mo. Opo, sir. At pag nakita natin na okay na siya, babalik ko na siya sa inyo. Pinaka-importante lang dito within 2 months. 3 months. Depende sa pasyente. Kasi sabi naman ng doktor, after 1 month, babalik din naman natin. Opo, sir. Anong final decision mo tayo? Gusto ko marinig sa'yo mismo yung decision mo kung ano yung sagot mo sa aking offer. Okay, dito na sir, kahit kung doon kasi hindi na baka hindi mapainom ng gamot doon. Yung lalo yung mga anak ko,
pagkayaw pa niya. Siyempre, mga bata pa mo yun. Mm-mm. Wala sa ustong buwan pa mo yun. Sa tingin mo tayo, papayag kaya si Ate Lisa? Yun ang di ko ma-concern. Kung gusto niya, dito mo na siya. Paano kung hindi siya pumayag tayo? Kung ayaw na siya, iuwi ko doon. Kung ayaw niya. Kung ayaw niya, iuwi mo doon. Pero pag inuwi mo doon tayo, paano pag inom niya ng gamot? Lagi kang wala, maghapon kang wala, alis ka na umaga, gabi ka na makabalik. Alis ako doon kasi sa Real City. Maghapon yun, sir. Tapos, uwi ako, alas 6 din. Alas 5:30, ganun. Yun ang problema, no? Pero pag nandoon ka tayo, pag nandoon ka, pag hindi ka magtatrabaho, halimbawa, nasisiguro mo rin ba na hindi siya aalis? Yun lang, sir. Yung baka pag wala ako, pagka-alis na naman. Alis na naman. Sige. Yun, mga kababayan, no? Ito yung pinaka problema namin ngayon. Kalagala na naman yun. Sana mapapayag natin si Ate Lisa. Pero para sa akin po, opinion ko lang. Sinabi ko pa nung una pa lang, ang pasyente natin, hindi nila alam kung ano yung nakakabuti para sa kanila. Kaya sabi ko kay tatay, tayo po ang magde-decide sa kanila para mapagaling sila. Siyempre, ayaw yan. Kung ano yung nasa isip lang niya na ating pasyente, yun lang. Paiba-iba pati. Pero dapat sa ganyang sitwasyon tayo talaga. Dahil tayo ang normal, tayo ang masusunod. Para gumaling ang pasyente tayo, hindi pwedeng sila ang nasusunod. Tayo ang magpapasunod in a proper way. Samahan ng pagmamahal. Susunod yan. Kasi para mga bata yan eh. Opo, sir. So, okay, so kausapin natin. So, ang decision mo, try natin na iwanan dito. Opo, sir. O, sige. Sa bagay tayo, kung nandito naman, may pagkain on time, may mag-aalaga. Opo, sir. Kita mo yung pinapagawa ko sa likod. Hindi ko pa nakita. Yan, may pinapagawa ko sa likod, kaya medyo maingay, andyan ang mga tao yun. Yan ang magiging tirahan natin. Tirahan ng mga taong inaalagaan ng Team Daddy Frankie. Opo, sir. Kasi kung shelter sa Makati, malayo din. Yan. Kasi may shelter din kami mga kababayan sa Makati na pag nandoon nakuha ang ating beneficiary, doon namin nilalagay. Okay, so kausapin natin si Ate Lisa. Payag kaya siya tayo? Subukan natin, sir. Gawin natin yung best natin. Kayo mga kababayan, ano sa palagay niyo? Comment niyo po dyan.